Alam mo, lahat ng manggagawa ng Diyos sa Biblia, dumating sa punto ng buhay nila ang discouragement at depression. Halos lahat. Si Moses, galing sa presence ni God. Pagbaba niya, yung mga kasama niya, pinangungunahan pa ng kapatid niyang si Aaron, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa galit niya, binasag niya yung Ten Commandments na nasa stone. O, di ba? Ang titigas ng ulo ng mga Israelite. Sa galit niya, imbis sabihin niya lang sa bato na lumabas ang tubig, pinalo niya yung bato. Di ba? O, si Apostle Paul, mahal na mahal niya ang mga taga-Korinto, pero persecuted pa siya ng Korinto, ayaw pa siyang tanggapin ng Korinto. Di ba? Even Jesus Christ himself. Isipin mo, kasama niya sa paglilingkod, kasama niya sa pananalangin, kasama niya sa pagkain. Sino ang nagkanulo sa kanya? Sino po ang nagkanulo kay Jesus? Kasama niya sa pananalangin, kasama niya sa paghayo, kasama niya sa pagkain, pero pinagkanulo siya. Ibinenta siya sa 30 pieces of silver. Sino yun? Si Judas. Ang sakit nun, di ba? Lahat tayo nakakaranas nun. We were betrayed. We were discouraged. We were suffered, di ba? Minsan nakakarinig tayo ng hindi magagandang pananalita, hindi magagandang text, hindi magagandang message, di ba? Kaya binablock na lang natin eh. Di ba? Kulit ka, ha? O, mga gano'n. Kita ba ba rito? Amen. O, lahat. Lahat tayo, all of us. Di ba? So, nakikinig pa ba tayo? Pero anong sabi ng banal na kasulatan? Unang Korinto 2:9 agis. Unang Korinto 2:9 agis. No eye hath seen, no ear has heard. No? Walang nakakita, walang nakarinig yung mga nakalaan para sa atin. Amen? Walang nakakita, walang nakarinig nung mga nakalaan para sa atin. Oh, alam mo, nung nagsisimula tayo sa ministry, no? At maraming hindi naniniwala na tayo magtatagumpay. Lalo na ako, nag-full time ako, di ba? Iniwan ko yung pinag-aralan ko, iniwan ko yung negosyo, no? Parang it's the end of the world, no? Parang puro kahirapan na lang, no? Pero hindi ganon. God is doing mysteriously and miraculous ways. Amen? Naunawa ba ninyo? Kaya kung iniisip mo, wala ka ng pera, isipin mo, wala ka ng magagawa, parang hindi mo na kaya, amen? But pero it seems that you are doing your best, giving your best, di ba? It seems that you're good, your best wasn't good enough, no? Tandaan mo, God is doing mysteriously. Amen. Kumikilos pa rin ng Diyos. Amen? Buhay pa rin ng Diyos. Gusto mong palakpakan ng malakas ang Diyos? Yan. Saan ang versikulo yun? 1 Corinthians 2:9-10. What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived. Pati pala isip natin, di kaya. The things God has prepared for those who love Him. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, the best ang nakalaan para sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, the best ang nakalaan para sa akin. O, di ba? Di ba minsan, pag ramdam mo, talo ka na, discouraged, betrayed, di ba, depressed, full of anxiety, paraan sa ang hirap sabihin na, oy, wag kang malungkot, the best ang nakalaan para sa iyo. Tapos sasagot naman yung sarili mo, sigurado ka ba? Ba't ka sumasagot? Sino ka ba? Ako ang iyong konsensya. Nakunawaan natin? O diba, lahat tayo, nakakaranas tayo ng rock bottom experience. Yes, all of us. Nakakaranas tayo ng rock bottom experience. Nangyayari nga yan pagkatapos ng tagumpay mo eh. Imbis na dapat nagpapahinga ka na. Kita mo si David, matapos niyang patayin si Goliath, matapos niyang patayin yung mga 10,000 enemies, anong nangyari? Nagselos yung King Saul. Saan siya natagpuan? Sa kuweba ng Adulam, sa madilim na kuweba nagtatago. Nag-disguise as an insane, crazy man. Oh.
para wag siyang mapatay ng kalaban. Kasi napunta siya sa lugar ng mga kalaban eh. O para hindi siya mapatay, kunwari ano siya, sira ulo siya. Tumutulula pa. Totoo, ang hirap nun. Ito ba si David? Sabi ng mga kalaban, ito ba si David? Di ba yan yung mga pumatay ng 10,000 enemies? Bakit ngayon ganyan na? Siyempre, kailangan niyang mag-disguise. Kasi papatayin siya ng mga kaaway eh. Alam mo, ang hirap nun. Yung bang sa punto ng buhay mo na parang pinabayaan ka na ng Lord. Na pagtingin mo sa harap, madilim. Pagtingin mo sa kaliwa, madilim. Pagtingin mo sa kanan, madilim. Pagtingin mo sa likod, madilim. Sa baba, madilim. Sa taas, madilim. Ang hirap nun. Parang wala ka nang makakapitan. Ginawa mo na ang lahat ng paraan, parang wala pa rin pera. Uutang ka naman, pambayad ka ng utang dito, hindi ka na makaalis sa utang. Ang hirap nun. Isa lang ang masasabi ko, ipagpasa Diyos natin ang lahat. Amen? Walang sumasagot. Mahal tayo ng Diyos. Ang hirap yung nagbibilang ka ng offering, wala ka naman binibilang. Tapos ang dami pang mga bayarin. Di ba? At bagay sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo, bilang ka ng bilang. Kasi walang kumakasya. Hindi pa, paano ito pagkakasyahin? Tuition fee na ganito, tuition fee na ganito. Paano ito pagkakasyahin? Oh. May tao pa ho ba rito? Pero maniwala ka, buhay ang Diyos mo. Amen! Palakpakan natin sa Lord. Ayun. So, desire to be perfect. I-desire mo yung the best, whether it is spiritual and in every areas and aspects of our lives. And number 2, no? Strive for it. Pag sinabi, huwag mo lang i-desire. Talagang strive for it. Talagang pag nasaan mo talaga, di ba? Pag nasaan mo talaga, hindi yung nangangarap ka lang, gusto mo lang, wala ka namang ginagawa. O, di ba? Matama ba rito? O, natitinda ka ng balot. Dapat lalakasan mo, balot! Para lahat marinig ng mga kapitbahay, balot! Di ba? Para lahat makabili. Matama ba rito? O, kaya alam mo, pati sa mga mall, pati ang mga mall, para ng palengke ang mall eh. Kasi minsan sa mga mall, walang bumibili. Yung mga paninda nila, pinapagpagan nila eh. Lumayas ka malas. Diba? Nakikita ko sa mga mall yun eh. Kukuha ng tagi 1,000, pinapagpagan yung mga tinda nila. Kahit hindi naman bibili, tinatawag nila eh. Anong hanap mo? Sabi sa akin, Sir, anong hanap mo? Sumagot ako, naghahanap ako ng kapayapaan. Oh my God! At dito sa atin sa Gimba, ewan ko ba, kada labas mo dyan, meron sisigaw sa'yo, tricycle! Tricycle! Para ewan ko ba yung mga tricycle driver, sa hirap yata ng buhay. Kahit hindi ka mag-tricycle, tatawagin ka ng tatawagin eh. Tricycle? Tricycle? Sakay ka? Oh my God. Hindi, pupunta lang ako dyan sa pagka-tricycle pa ako. Tao ba rito? Sa hirap ng buhay, no? Pero alam mo, ang Gimba, parang Metro Manila ito. Traffic na rin at ang mamahal ng bilihin dito. Grabe. Tingnan mo yung ibang mga probinsya. Mura. Pero dito sa Gimba, parang Metro Manila presyo. Minsan mas mataas pa nga sa Metro Manila eh. At totoo lang. Pumunta ka sa ibang mga probinsya, ang mamura ng tinda. Ewan ko ba dito sa Gimba nating mahal? Bakit ang mahal-mahal? Ewan ko sa Talugtog. Sa Kuya po. Ganoon din. Hindi naman. Mas lalo doon. Grabe naman. Isipin, nagtaka nga ako eh. Presyo Metro Manila yan eh. Iba naman ang tax dito, iba naman ang upahan dito, iba naman ang labor pay dito. Di ba? Provincial rate yan eh. Oh. May tao pa ho ba rito? Oh.
Ganun yun. Kaya, nako, sino kaya ang may problema? Siguro yung mga nasa flood control projects.